Guys, for today's video, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung video ko about si GoTime. Nasabi ko na dyan ko nilagay yung savings ko. Kasi okay siya eh, 5% uncapped interest rate. And then bumaba siya, tapos nag-create ako ng ganitong video na medyo nalungkot ako. And then eventually, naghanap ako ng bank na makapag-satisfy ng requirement ko, which is high yield savings or mataas na interest rate and maraming free bank transfer. So, fast forward, na-discover ko yan si Own Bank. Yan. So, ito yung isa sa bank na madalas na ginagamit ko. However guys, hindi naman dito nakalagay kay Own Bank yung life savings ko. Magtataka kayo siguro kung bakit ang isang katulad ko na gumagamit ng digital banks or online banks like CBank or Own Bank or GoTime, etc. ay may traditional bank. Eh bakit kailangan ko pa rin mag-maintain ng traditional banks? Meron namang mga online and digital bank na may mas magagandang features and benefits. So kung gusto mong malaman kung bakit meron pa rin akong traditional banks or bakit nagme-maintain pa rin ako ng traditional banks, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so I have the following reasons kung bakit nagme-maintain pa rin ako ng isang traditional bank. So, ang main bank ko for my savings ay walang iba kung hindi si BDO. Sasabihin nyo, mukha namang ewan to, discuss ng digital bank, promote ang own bank, pero hindi naman pala niya ginagamit. Guys, ginagamit ko po yung Own Bank, ginagamit ko po yung CBank. Well, yung GoTime, hindi ko na masyadong ginagamit talaga. Apart from Robinsons Points yun. Medyo, dun ko na lang siya ginagamit. At saka yung up to 20,000 na cash in for 1 month. Kasi ano yun, di ba? 2 beses na lang yung free cash in sa Robinsons Supermarket. So, maximum of 20,000 yun. So, yun na lang. Doon ko na lang siya ginagamit. So, ito yung mga 5 reason ko kung bakit traditional bank pa rin ang ginagamit ko for my life savings. Number 5 is, hindi natin makakaila na itong mga traditional banks ay malalaking network. Thus, kahit saan ka pumuntang region dito sa Pilipinas, meron kang makikitang traditional banks. In my case, BDO. So, kung hindi pa kayo aware, si BDO ang may isa sa pinakamalaking capital and deposit accounts. So, basically, makikita mo talaga si BDO sa iba't ibang region, iba't ibang city. Ayan. So, kunyari, ako magta-travel, magbabakasyon, pupunta ako ng Boracay, merong BDO doon. Kung pupunta ako ng Cebu, merong BDO doon. Kung pupunta ako ng Baguio, merong BDO doon. Diba? Maliban na lang, syempre, dun sa pinaka-remote places, nakakailanganin pa nilang pumunta sa bayan para makapag-bank. So far, traditional banks lang ang kaya mag-offer ng ganung ka-wide coverage. Ba't nga ba kailangan natin ng banks in every other region? Yun na nga, kunyari, napunta ka sa isang lugar, kailangan mo mag-withdraw, so doon ka panatag mag-withdraw doon sa bank na yon. And at the same time, kung magkaroon ka ng problema, you can always approach the bank for help. Okay, number 4. Yung mga traditional banks natin ay hindi lang naman banking service na katulad ng savings, time deposit, yan. Hindi lang naman ganoon. Mas maraming services na ino-offer itong mga traditional banks natin. Katulad na lang ng personal loans, yan, mga loans, mga credit card, yan, mga investment products, kunyari bibili ka ng bonds, yung mga UITF, yan. Hindi lang peso ang pwede mong i-open sa kanila, pwede ka rin mag-open ng other currency accounts such as, in my case, meron akong dollar account. Right now, on top of my mind, si GoTime pa lang ang may dollar account. Pero dollar account na sa kanila ka bibili at hindi mo rin naman makukuha in dollars kapag mature na yung time deposit mo. Parang, anong sense, di ba? Pagde-deposit or pag-e-encash ng checks. And meron din silang additional pa yung tinatawag nilang safety deposit box na sa traditional banks mo lang makukuha. Though hindi ko po sinasabi guys, yung mga online banks natin ay hindi kaya mag-provide ng ganon. Pero as of now, wala po silang ganung mga service. Meron pa unti-unti like the check deposit, meron na with Como yata or East West Online Bank, and pati na rin yata si GoTime magkakaroon na rin ng check deposit. Hindi ko pa lang din alam kung kailan. Okay, number 3 reason. Sa pag-apply ng loan, di ba, ang hirap mag-apply sa mga traditional banks. Ang dami mong requirement na kailangang i-submit, matagal, ganyan. Ganyan yung process sa mga
personal loan or business loan sa mga traditional banks. Kasi minimake sure nila na yung papahiramin talaga nilang pera is credible enough para makapagbayad ng ipapautang nila sa kanila. So, it is best kung in the future meron kang plano mag-auto loan, mag-housing loan, mag-business loan, and personal loan, and other loans na ino-offer ng bank, maganda na meron kang mine-maintain na account with a traditional bank. Kasi nakikita nila yung pasok at labas or tinatawag na cash flow ng pera sa inyong bank account. And yung cash flow na yon, yung pag-deposit ka ng deposit, like malalaking amount on a regular basis, makikita nila na, oh, okay pala tong deposit behavior netong client na to. So, pwede ako mag-offer sa kanya ng, let's say, personal loan or business loan, di ba? yun naman is proactive na nakikita ng bank at i-offer sa'yo. Hindi na katulad na ikaw yung mag-a-apply pa sa kanila. And kung ikaw naman yung mag-a-apply sa mga traditional banks, dahil meron ka ng account with them and nakapag-create ka na ng credit history with them, mataas ang chance ng approval mo sa mga loan na yan. Okay, number 2. Yung mga traditional banks natin, hindi na lang naman din siya traditional banks. Nagkaroon na rin ng blending ng online and ng traditional banking. Ang ibig sabihin nito, apart from the traditional banking, kunyari may kailangan ka sa bangko, pupunta ka face-to-face, pwede mo na rin naman i-transact yan via their online website or online app. Katulad ni BDO, meron siyang separate service for the website and separate service for the app itself. Hindi lang naman si BDO, nandyan din si BPI, si East West, si Metrobank, si RCBC, etc. In that case, parang nagmumukhang online and digital bank na rin itong mga traditional banks natin. So kung ano yung ino-offer na convenience ng mga digital banks and online banks natin, ini-incorporate na rin naman yan ng ating mga traditional banks. Last but not the least, number 1 is the safety net. Ano ibig sabihin na safety net? Well, for me, traditional banks are my safety net in terms of high amount deposit. We know na ang mga banks natin ay insured up to 500,000 pesos. Ibig sabihin nito, in a case na ma-bankrupt itong mga banks natin, kung magkano yung pera mo doon na up to 500,000, for example, meron kang 100,000, sure naman yung mababalik yan sa'yo through insurance. Pero, paano kung, let's say, 600,000 na? 700, 1 million, 2 million, 5 million, 10 million yung ide-deposit mo. Dito lalabas ang strength ng mga traditional banks. In my case, kay BDO, ito yung pinaka-reason ko kung bakit gumagamit pa rin ako ng traditional banks. Para diyan ko ilagay yung savings ko na more than 500,000 pesos. Bakit? Kasi dahil mataas ang capital nila, sabihin na natin mas mayaman sila, mas marami silang pera, mas maliit talaga ang chance na mabankrupt itong mga banks na to. Meaning, kahit papano, secured ako na hindi mawawala yung pera ko na more than 500,000. Pero kung gusto nyo pa rin makasigurado, I would suggest na don't put your egg in one basket. So, kung kaya mo, edi mag-bank ka sa iba pang bank ng up to 500,000. Pero, I don't know, medyo mahirap i-accounting yan. So, I would suggest na consult your financial advisor para matulungan kayo to determine kung ano bang bank solution ang pwede sa'yo. So, basically, yan yung 5 reason ko why I still maintain a traditional bank. Sana may natutunan kayo dito sa diniscuss ko today. For our question of the day, kayo po, ano pong reason nyo kung bakit nag-maintain pa rin kayo ng traditional banks kung meron? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Florante Fusana. Sabi niya, Papa, sa Diyos ko na lang, Sir Pat, hindi naman kasi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Enjoy lang ang buhay, basta iwasan lang mangutang. Thanks, Sir Pat, malaking bagay ang na-share mo sa amin. At Florante Fusana, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me. Please subscribe to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!